Hello, today we're going to build another Gundam. So let's now start. So this is Wing Gundam Zero EW. This is an ST. I bought this last time in SM. Let's now start. Let's open the box. Open natin siya. So at retail, at SM it sells at $4.49. So medyo affordable siya para sa mga starters or mga newbies like me. So this is a very good introduction as well. Parang entrance exam mo sa Gundam community. But anyway, it's just me. So now let's proceed. So here we have the runners. Then we have a manual. Ito kasi bet ko kasi mayroon siyang pakpak. Dalawa. So here, ito yung guide niya. We have the steps here. It's from step 1 to step 12. So here, let's start with, so meron tayong mga A1, A2 parts, B parts, C parts, D parts, B, C, and of course, yung kanyang stickers. Let's now build EX X-Wing Gundam Zero EW. Sabi nga nung friends ko sa community, 50% naman yung mga nabuo ng Gundam, di naman nanonood na series. Ako partly, when I was still young, I watched Gundam. Pero ngayon, matanda na ako. Hindi ka na napapanood. Open it up. Mga PC natin to candy. Then yung feet, kulay red. I just have it there. To the wings. But I was building Sazabi first. Yung isang araw. Really like it. Still, and also, yung kahapon naman, nung binuo ko si RX-93. So, kaninang umaga, ginawa ko sa kanya is, naglagay ako sa kanya ng panel lining dito. At kasi puting-puti lang yung details niya, wala siyang mga dark areas. So, dito naman, I just gave his wings some golden stuff. Parang detail. Okay, so buuin na natin si Gundam Zero EX. So, let's now start. So, according sa manual, umpisahan muna natin sa kanyang head. So, C1, then A16. Kunin natin yung ating trusty pliers. And I also wear my glasses. So, mamaya tumalsik sa mata mo yan. Yeah, sure pa mo yan. C1. Ito yung sa chin. Buuin lang natin. Just get our trusty nail file. Smooth out the edges. Ito yung C1. Next naman is A16. Kunin natin yung A16. Kanyang face. Medyo sturdy yung runner niya. Unlike dun sa isa, yung kay, parang malambot lang yung kay RX-93.
still a newbie here. No? And sometimes wala akong grip strength talaga sa pagtanggal ng runner. Ayan. Tanggal na natin siya. So let's just remove yung excess parts. And there. Gusto ko nga muna siguro mga next kong build bago ko siya part by part talaga kung agad siya ng line. Yeah. Comment down below kung ano pong mas maganda natin. So, sabi dito is yung C1 muna, lalagyan daw muna siya ng sticker for the eyes para pag kinabit natin ito mamaya, nandun na siya. Nandun na yung detail ng eyes niya. Let's get the sticker. So, for the sticker, we have sticker 1. Dito yung sticker 1. Ito ang mata niya. Kunin natin. You can use other tools. Nagamitin ko lang yung tools yung pang manicure ko. Let's just get this. And let's apply it to C1. Pinakaayaw ko sa part na to, yung pagpapantay yung details. Kasi medyo duling ako sa mga ganitong bagay. Ayan. So, sumakto naman siya. Isakto din natin siya sa other side. Like so. Then let's just use the soft edge of this tool para iultaw lang natin yung part na merong eyes. Diinan lang natin ng kaunti. And there we go. We have the eyes. After nun, sabi dito, lalagyan daw natin ng sticker yung bandang wing ng ating face. Dito. The sides. Kunin natin yung sticker 11. Siguro ito yung pinakamalaking sticker. Natuduling ako. Hindi ko alam kung nasa. Reflect kasi. Kunin natin yung sticker 11. Tapos, sorry. Alam kong it's a general rule. Pag adhesives, huwag gagamitan ng kamay. Pero, ininginig po ang kamay ko sa paglagay. Let's just add it here. Lagay natin sa may part dito. I don't know where to put it. Dito. Simulan natin sa part na to. Alpas na naman siguro yung aso. So we got blue sticker doon sa kanyang side of his face. Next would be, we're going to put the other sticker, which is sticker 3 sa A15. Sticker 12 muna. Just to the other side.
to seal the deal, and then we got it. Meron na tayong stickers on both sides ng face ng ating Gundam. Then, follow natin yung next step. Sticker 3 dun sa front. Yung kanyang crown jewel. Sticker 3. Let's get our tool. Just put it in the middle. Then let's get A15. Snip it. Let's connect this. Connect natin yung mata niya. Ayan. Yung mata niya, chin-chin, yung color red. Ayaw dumikit yung sticker. Maybe I'm going to get blue na lang siguro. Then, nahulog. Diyan na, dikit lang natin ng maayos para hindi siya mahulog. Ayan. There we go. Complete na yung head. So, the next part would be the headpiece. Kuha natin yung B1. The only yellow colored runner dito. Just naka-remove na yung front part. Cut na lang natin yung nasa gilid. Yan yung nasa baba. Move the excess. Then sand it down. There we go. Tapos kunin natin yung sticker 4. Let's get sticker 4. Then apply it in the middle. Pinaka-middle na part. That's really hard. Pakihirap siguro kung wala kang tiny raccoon fingers like me. There we go. Then we get this part. And then we get the head. Just lagay lang natin siya dito. Sa mga build siguro, tapos yun na lang kaunti. My bad. But anyway, here we go. Emerald. So we're now done with the head. So let's just leave it here sa baba.
So the next step would be, after the head, let's have T6. Then yung ating dalawang PC. T6. Yung T6 natin. Color blue. T6. T6. Tapos, kukunin daw natin yung sticker 2. Itong build na to, ano siya, mas kakaunti yung sticker niya kasi RX-93. Parang kasing dami lang siya ng sticker ng Sazabi. Correct me if I'm wrong. I'm pronouncing Sazabi yung lagay daw natin yung brilyante ng tubig dito sa kanyang chest. Then spread out lang natin ito evenly. And afterwards, here, singit natin dito yung PCs natin. So let's just get PCC. Yung dalawa nating PCC. Yung mga SDs, quite similar lang sila sa build. Huwag magiging masyadong problem ito. So, kuha natin yung C. Just twist it. Kasi madali lang naman mapigtal ang C's. Mga PCs. So, dito sa side na to, facing us. So, may collar. So, may collar. I'm just going to turn it. And then, yung side daw that it's facing away. So, pagka there we go. When this one, two. Side that is facing downwards. So, parang downwards ito. Facing downwards. There we go. And once we're done, kailangan natin yung D7. And once we got it, let's just have this one, yung collar, facing away from us. Tapos, yung parang clavicle, parang shoulder blade dito, parang may pabewang sa baba din dun. So, can you just insert this here? And then, there we go. Just snap it into place. There we go. Ito yung itsura niya. Once we have that, kunin yung ating PCD, yung para sa head na PC. Yung dalawang bola. Insert natin yung pinakamalaki dun sa kanyang leeg dito. Just insert it here. And then sa baba naman, let's get an E. Let's get E. And then dito, yun sa may gem, sa gitna niya. Insert lang natin na siya dito. And then let's hear it click. So facing forward yung may parang oval shape or pabilog front niya.
Then let's just click it in place. There we go. So we have the body ng ating wing. So once done, lagay lang natin sa side. But before that pala, lagyan daw natin ng sticker 5. Let's just get sticker 5. Kuhanan lang natin yung sticker 5 natin. And also sticker 6. Lagay daw natin siya sa sides. Let's get the abdomen. Let's get the abdomen. Stick it lang natin dito sa side. Here. There we go. So, yung red, itatapat natin siya dito sa side. Make sure naka-angle. Kung nasan yung pinaka-point dun sa taas, doon natin siya ito-target. Tapos, let's just fold it into place. So, next, the next few days, I'm going around out of town. Then, magpo-Pokemon Go lang. Naman ako to. Joke lang. Then, what I'm going to do is I'm just going to rest up for a bit. Because, of course, you know, the demands of my profession is really, really stressful. Especially you're dealing with a lot of lives on your hands. So, yeah. It quite, you know, literally impact the whole planet. Because, of course, our influence goes a lot of ways. May it be subconsciously to students. So, I need to recharge myself. Kasi, how can I perform my best if I'm stressed? Charot. So, dapat lang natin dito sa side. And then, let's just press it in after. Ayan. Okay na siya. Done. We're now done with the sides. Wing. Then let's just set it aside. Let's go to step number 3. So for step 3, let's get A13. Kunin natin yung A13 piece dito sa baba. Careful lang tayo dun sa ko-connect dun sa roller natin. So, what if kailangan mo pala yung part na yun? So, here it is. Tanggalin lang natin yung excess. Snap it. Then, don't forget to file. Kasi magiging clunky siya. Pag hindi natin siya final. Kasi nakakonect siya sa other pieces. So, once we got A13, kunin naman natin yung ating PCB. Yung ating rubberized part. So, PCB. Just snap it off. Galaw-galaw lang natin. And there it goes. Pop off siya mag-isa. Then, sand it. Once done, insert lang natin yung circular piece dun sa circular piece. Palatandaan natin is meron siyang pa-joint yung circular part. They're meant together.